palaging inuutsok yung mga anak natin sa left to dito. Hindi naman yan sa mga kindergarten eh. Hindi yan gagamitin sa kindergarten. Actually, sa high school pati college. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ipinaliwanag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit kailangan ng Office of the Vice President, Department of Education, itong confidential fund. Napakainit na issue na talaga nga namang pilit tinatanggalan ng confidential fund itong Office of the Vice President na ika nga napaka-importante, lalong-lalo na itong Department of Education na target ngayon nito mga makakaliwang grupo na pasukin para makapanghikayat ng mga kabataan na pumanig, susuporta sa kanila at kalaunan ay mamundok na nga rin at makikipagsali na sa kanilang grupo kung saan ang kanilang agenda ay sirain ang ating gobyerno. So kahit sino naman kasi ang Pangulo na opo, talaga nga namang gusto nilang pabagsakin. Pero ika nga, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi nyo ako kayang talunin. At kahit walang confidential fund, ay kaya naman nilang gampanan ang trabaho. Pero tandaan po natin, ay limitado lamang. Ang presidente bigyan ko, yung creeping sa mga komunista sa mga estudyante, malaking bagay yan actually. And walang specific area dito sa intelligence community na nakatutok dyan sa estudyante. Yung pagpasok ng mga left or the Communist Party of the Philippines in recruiting students. Kita mo marami yung mga bata. Ang masakit pa dito, the tragedy of it all is yung mga taga-UP na pumasok doon, mga valedictorians, karamihan dyan, salutatorians, valedictorians. So ito rin mga kababayan po natin, kung napapansin natin, mukhang napakadali ma-recruit at mapaniwala itong mga matatalino. Kasi mga kababayan po natin, tandaan po natin, pag matalino na ang isang estudyante, sumalikot na ang kanyang isipan. So minsan gustong subukan, gustong sumali sa mga aktivista. Ang iba minsan ay dahil sa kanilang katalinuhan, maraming alam. So mga pagkakamali ng gobyerno ay umaangal sila, no? Kaya nadadala sila sa mga ganitong grupo, lalo na kapag pinasok sa kanilang isipan ay itong mga umano'y katiwalian, hindi maayos na ginagawa ng ating gobyerno, mga nang-aabuso. So agad-agad kapag yan ang ipinasok sa mga kabataan, ay agad-agad talagang mapapaniwala at mapapasali sa mga ganitong grupo. Kaya talagang kailangan itong harangin. Kaya kailangan nga ang confidential fund kasi hindi naman pwede na libre na lang ang serbisyo ng gagawa ng investigasyon o kaya ay mapagkukunan ng mga napaka-importanting impormasyon. So ganun pa man mga kababayan po natin ay mukhang nagtatagumpay nga itong mga makakaliwang grupo na tanggalan ng confidential fund itong Department of Education. So sa ngayon ay hindi pa naman pinal, pero sabi nga ng isang bumaliktad na si Kimbo ay tatanggalan na umano ng confidential itong Office of the Vice President. So bahala sila dyan, mga kababayan natin. Yung brilliant na mga bata, mga anak natin na kukuha. But para sa akin, makukuha ko, mabasa ko yung the purpose really is to stop the intrusion of the left into the student body. Diyan ang kukuha yung mga leader. Kita mo yung mga leader nila, ang babata. Yun pa ang pinakamatindi. And tumatanda sila. Karamihan mga UP. Paliwanag ng dating Pangulo na mahalaga ang confidential fund para tutukan ang NPA recruitment na nangyayari sa mga paaralan, partikular na sa high school at sa kolehiyo. Ibigay yan doon sa mga principal o superintendent or whatever, matitignan nila saan yung recruitment banda. You need special money for that. Yung budget ng Office of the President, nakalista lahat yan
Everything is accounted for. But the office of the Vice President is not given the police power. But insofar as the interest of the young people is concerned, if it is really the purpose of the Vice President to stop or at least minimize yung palaging inuudyok yung mga anak natin sa left to dito. Hindi naman yan sa mga kindergarten eh. Hindi yan gagamitin sa kindergarten. Actually, sa high school pati college. Dagdag pa ni Pangulong Duterte na napakaliit lang ng hinihinging confidential funds ng OVP at ng DepEd. At kung si Pangulong Duterte ang tatanungin kung magkano ang confidential funds na kanyang hihingiin at saan gagamitin, narito ang kanyang ibinahagi. At saka So, yun nga mga kababayan, napakaliit lang umano ito confidential fund na kailangan nga ng Office of the Vice President para magampanan itong paniniktik sa mga makaliwang grupo na pinapasok nga itong mga paaralan po natin. So, kaso, yun nga, ay galit ang ilang mga kongresista po dito dahil alam nila na mabubulgar or mabibisto ang kanilang tunay na pagkatao kapag talagang lalaliman na ang magiging investigation o yung pagtiktik sa kanila, mga kababayan po natin. Kaya talagang galit na galit sila sa lahat na ahensya na may confidential fund. At ayon nga kay dating Pangulong Digong ay talagang kailangan ito dahil pinapasok pala nila yung mga high school at mga kolehiyong, mga kababayan po natin. So yung kasi yung mga kabataan na talagang parang gustong sumali sa mga rally, gustong magiging aktivista, hanggang kalaunan ay namundok na nga mga kababayan natin. ibigay ko yan sa mga ROTC program, mga PMT yung sa high school. Bigay ko yan dyan sa mga supervisor, sa mga superintendents. Hindi mo yan, ilista mo yan. At pagkatapos, bigay mo doon sa COA. Then COA will examine, o dito, superintendent, gano'n, nabigyan ba yan? O, check. Tanggap mo ba? O, check. Prove ito. Si principal ng gano'n. Paliwanag pa ng dating Pangulo na may guidelines ang paggastos ng confidential funds. Hindi naman yung confidential fund na you spend the money as if it is really your own. It's not that. There are always guidelines. There are instructions to be followed. So yun nga mga kababayan po natin, gaya ng paliwanag ng Office of the Vice President, lahat umano na kanilang ginastusan ay sinumiti nila ang mga dokumento, mga patunay sa Commission on Audit. So ito ay special audit mga kababayan po natin na ang kanilang ginagawa ay titingnan lang yung mga resibo, dokumento patungkol sa confidential fund. Tandaan po natin, pag makitaan yan ng mga pagkakamali, kulang ng mga resibo, kulang ng patunay, so automatic mag-i-issue yan ng disallowances yung Commission on Audit. So ibig sabihin, may problema sila, pwedeng hindi sila mabigyan ng budget, mga kababayan po natin. So itong mga makakaliwa, ang gusto kasi nila, ay gusto nila ay sabihin nga ng opisina ni Vice President Sara Duterte kung anong mga pinagastusan. So ganoon sila kasi alam nila na talagang isa nga dyan sa mga ginagastusan ng confidential fund ay itong pagtiktik. Inaalam kung sino yung mga umaalyansa dito sa mga kaliwa na patuloy na nagre-recruit sa mga kabataan sa eskwelahan. So mayroon pala yung pating DNR, mayroon din MMDA. So ang Department of National Defense natin, so obviously mayroon talaga yan dahil kailangan nila yan para malaman itong mga impormasyon, lalo na itong mga sumisira, itong may mga masamang plano sa ating bayan. So napaka-importante So mukhang nagtatagumpay sila kasi may nakita po tayong mukhang sabuatan. Pero hindi pa naman kumpirmado yan.